Ano bang basa mo, Sen? May impeach, pero makukonvict ba o hindi? Well, yung impeachment tingin ko kaya. Ang balita ko, ang marites ko ay meron na silang 152 votes, no? Mm. Hinahabol nila na tumaas pa para naman na makita na hindi naman ganun kalayo dun sa 260 last year na pumirma. Mm. Balak nila taasan pa yung 152. Pero confident sila na yung 106 ay kayang-kaya. Yung Mm. yung one-third. No? Wag mo nang tanungin kung paano nila gagawin yon dahil hindi naman ako freebie sa kanilang mga tactics. No? Pero mukhang Oo, confident hindi na talaga. Ngayon, ibang usapin dito sa Senate. Paano? Mm. Two-thirds ang kailangan dyan. At mismo yung majority na 15, hindi Hindi ganun solid. kasolid. No? Of course, sasabihin nila, sila ay mga judges, so sila ay titignan yung ebidensya, di ba? Yung kamba, yung parang nakatira tayo sa kuweba. Yung Oh, ganun yung ang yung kaplastika na kalokohan, na alam mo naman hindi totoo. di ba? So, Mm. mas mahirap yon dahil mismo yung 15, hindi ka nakakasigurado dun sa 6, 7, halos kalahati ron. No? Sabi Mm. nga ni Panelo, 4 lang yung siguradong pusakal na Mm. boboto for conviction. No? 4 lang Mm. daw yung sigurado. Kaya uminit ang ulo ni Phil Lacson. Tinawag Pati siyang yata ungas at pusakal. si Tito Sen napikon di ba? Nainis. Oo. Pero si Con mismo, kaharap namin sa story call. Talagang tumaas yung Galit. boses. Ungas na pusakal na mahuhulog Bakit sa ba? kisame. Sabi ni Rog, ano yung mahuhulog sa kisame? Sabi namin, yung tuko, tuko. Sabi ni Rog, ano yung tuko? At the very least ay uphill. Pero, di ba, hindi naman tayo nakatira sa kuweba. Marami namang pamamaraan. No? Hindi lang popular pressure, kundi carrot and stick, Mm. skeletons in their closets, no? Mga kanilang mga hilig. So, hindi naman kasi legal process lang ang impeachment. It's a political process. At Mm. dahil political process, yung human element will be very important. No? At yung human element, diyan papasok yung political calculation, diyan papasok yung carrot and stick, diyan papasok yung pipindutin mo ng mga skeletons in the closet. Kaya, Mm. walang i-specify, baka Actually, baka in my head ma-implicate. nagra-round ano no? Baka Hindi ako ano? specify, baka ma-implicate pa ako. Baka isipin nila, ginawa ko na yan dati. Na hindi naman. Oo. Never ginawa yan ni Senator Edo na dating Presidential Advisor on Political Affairs. Wala Never. naman siya kinalaman ng 2012 Corona impeachment trial, no? Talagang nanonood ka lang nun eh. Wala. Oo. Talagang yung mga senador noon, pinagbatayan lang yung ebidensya. Ebidensya, no? Oo. Actually ngayon, while you were talking about it, Sen Edo, may rundown sa utak ko ng listahan ng 24 senators eh. Nakikita ko na yung mga weak points eh, nung ilan sa Mm. kanila. Mm. Diba? Depende lang kung gaano kadiin ang gagawin ng administrasyon dito. Ay, sorry. Walang pakialam dyan ang Malacanang. Wala, Kanya, oo. equal branch of government, ano ka ba? Masyado ka namang Tama. cynical. Mm. Ito, no? Ang tindi ng ano rito, no? Nung balancing act and moving parts, no? Example, 'di ba? May mga umuugong na meron dating Senate President ang makakasuhan. So malaking isda yun kung sakasakali. So how would Mm. that affect, let's say, the possible impeachment vote, no? Kung sumampa. Pero ako tingin ko sasampayan definitely sa Senate, no? Parang Mm. ano pa yung pinag-uusapan sa House, no? Parang linaw-linaw naman kung probable cause lang para man tayong isang daang taong nakatira sa kuweba kung isipin natin. Hindi ma-elevate yan. Okay. Yun nga, di ba? Kunwari, may dating Senate President daw na makakasuhan. Tapos meron dalawang senador na iniimbestigahan yung mga kumpanya nila patungkol dito sa insider trading and other allegations. So, tapos yung anak ng isa, 'di ba, pinagmulta ng Department of Energy. Ang daming ang daming factors, hindi ba? Correct. No? Although, isa ring factor dyan ay yung 2028. Correct. Alam ko baka maaprubahan kasi yung yung
isang version ng anti-dynasty bill, no, baka maaprubahan, yung second degree of consanguinity. Eh di sigurado na may mga tatamaan ng mga senador. So, hindi lang binabalanse rito yung impeachment per se. Binabalanse mo pa yung anti-corruption issues, no? At binabalanse mo pa yung mga bills na importante na pwedeng makaapekto dito sa impeachment, yung anti-dynasty law. No? So, ang daming moving parts, ang daming mga kung daming factors to consider. Paano kung kakasuhan yung Senate President dati, paano yung iba na may preliminary investigation na, may PI na? Dapat mauuna yun. Paano itong Senate President, wala pang PI No? Yung may PI, pwede nang yun Pwede nang dalhin sa Sandigan Bayan. Kulong kagad yun, yung dalawa. No? So, pero bakit parang tahimik sa kanila? So, posible na nilalaro rin yan ng mga Damocles swords sa kanilang mga ulo. Huwag mong kalimutan, dalawa pa dyan na posibleng magkaroon ng warrant sa ICC. Maliban pa plunder case na nakasalang number 1 senator. No? So, hindi ko naman sinasabi na gagamitin yung carrot and stick sa kanila. Dahil alam ko naman mga prinsipyado yung mga yan At merong respeto sa mga co-equal branches of government. No? Pero huli, hindi natin alam, baka kumidlat. Speaking of prinsipyo, Senedo, nadagdagan na ba yung mga lumagda doon sa Blue Ribbon Committee preliminary report o talagang pahirapan pa rin? Para yata binubunutan ng ngipin yung iba kung pipirma o hindi Oo, kailangan na ma-demonize. Alam ko may isa pang pipirma So magiging 7 na. No? Dalawa na lang. Gapang no? So may dalawa pa. No? Hindi pa diyan kasama si Lito Lapid na close kay Tito Sen at saka kay Ping Lacson. So isasama mo 'yon. So isa na lang, no? So isa na lang, no? Pero mas yung usapin kasi ng Blue Ribbon, mas kahihiyan ng Senado 'yan Dahil ang haba ng iyong ginawang investigasyon, tapos ginawa mong state witness, yung mga nagtestigo, tapos hindi man lang lalabas yung report, no? Correct. Yung mga kaso kasi pwedeng umandar yan kahit wala yung Blue Ribbon Di ba? Yung mga kaso. Pero ang sagwa naman, no? Dahil lahat ng mata nakatingin diyan sa Blue Ribbon, very dramatic yung testimony ni Yusek Bernardo, no? Si Engineer Alcantara, si Bryce Hernandez, tapos biglang walang mailabas na report. Ano yun? Parang mafia, may vow of omerta. Diba? Parang may vow of omerta, no? Hindi pwedeng magsalita. No? Inisip ko lang sa Nedo, di ba ang daming dyan? Ang daming anti-corruption advocates at champions dyan? Lalo doon sa hanay ng mga DDS, senators. Hindi ba sila laligda dyan? Di ba mga nagpo-pontificate dyan about good governance, accountability? Tsaka todo banat yan sa gobyerno. Dahil dito sa daan-daang bilyong korupsyon, di ba? Nga. Di ba sila pipirma? Of course not. Of course not. Kita mo, ang bagal ng gapang. Talagang gapang talaga. 4, 5, 6. Pahirapan di ba? Yung majority, hindi pa rin no? Even the majority, no? Hindi mo natin expect na magsasolid dyan, no? Pero halimbawa, itong pagpasok ng impeachment, yung majority, yung isa bang Cayetano, boboto for conviction. Yung 2 bang Villar, boboto for conviction. Yung Legarda ba, na yung anak ay nandun na sa kabila, boboto for conviction. No? Yung Subiri ba, na taga Mindanao, boboto ba for conviction? No? So, parang malabo yan. Uphill, di ba? Uphill. Pero at the same time, depende siguro kung sino yung ipapadala ng langit or impyerno para mag-negotiate. No? Baka kaya naman kaya naman idikit ng